Ito ang Barangay Landasan sa Parang Maguindanao del Norte o mas kilala sa pangalang Barangay Sarmiento, isang mapayapang lugar ng magkakaibang kultura at paniniwala. Tahanan ito ng mga taong lumad, Muslim at Kristiyano na binubuo ng halos 7,000 mamamayan. Sa mga sinaunang panahon ng Barangay Sarmiento, nakatayo dito ang isang kapaki-pakinabang pabrika ng plywood na mas kilala sa pangalang Eversun Development Limited. Masagana ang pamumuhay ng mga Landasenyos sa mga panahong iyon sa kadahilanang ang pabrika lamang ang kanilang pinagkukunan ng kita upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kung kaya, naging isang maliit na syudad ang Barangay Sarmiento. Sa kalaunan, huminto ang serbisyo ng Eversun. Nagsialisan ang mga taong namumuhay sa Barangay Sarmiento at naghanap sila ng mga oportunidad sa ibang lugar. Wala na ang masasayang araw ng mga taong naninirahan dito. Ngunit ano ba ang mga dahilan sa pagtigil ng kanilang serbisyo? At sa mga panahong lumipas, bakit nila ito tinuring na diamanteng kumupas? Sa purok ng Notre Dame Zone 2 sa Barangay Sarmiento ay natagpuan namin ang isang dating trabahante ng Eversun Development Limited. Ako si Alan Balbutin, ipinanganak sa Marawi City. Dumating kami dito 1969. Isa pa akong kuwan, yung baby. So, kasi nagtatrabaho yung papa ko dito sa Sarmiento Industries Incorporated sa planta ng plywood. So hanggang ngayon dito ako nakatira at dito na ako lumaki. So among pangutana is unsa ang Eversun Development Limited? Ang Eversun Development Limited isang kumpanya na pinagmamay-ari ni Kitty Chong na mula China. Nabili niya ito noong 1985. Pero before that, yung may-ari talaga ng planta is yung Sarmiento Brothers. Yung si Feliciano Sarmiento, Lorenzo Sarmiento at saka si Pablo Sarmiento. Nag-operate ito nung planta noong 1965, panahon pa ni President yung tatay ni Bongbong Marcos, na President Ferdinand Marcos Sr. So maganda ang nagawa ng planta dito kasi lahat ng tao nakatira dito is dito umaasa sa pagtatrabaho. So nakarating kami dito 1969 kasi yung manager ng Sarmiento Industries Incorporated ay yung mister niya is pinsan talaga ng lula ko, si Engineer Romeo Navasquez. So maganda yung kuan niya, yung pagdala niya ng kumpanya hanggang 1973 naambot siya kasi noon gira kasi noon dito hanggang iba-iba ng mga manager hanggang dumating ang panahon na medyo tagilid na yung planta. Lahat ng mga trabahante is parang nawalan ng pag-asa kasi hindi na nila alam kung saan sila maghanap ng hanap buhay. Pero yun lang, dumating si Kitty Chong at naisipan na bilhin yung kumpanya, itutuloy pa rin yung operasyon. Kaya yung mga tao na nagtatrabaho na sa Sarmiento Industries Incorporated, sila rin yung nag-reapply sa Eversun Development Limited at sila rin yung mga trabahante. Kaya nag-change management sila, nag-start is September 1, 1985. Ito yung kaunang araw na nag-operate na yung Eversun Development Limited na talaga yung nagmamay-ari under Kitty Chong. Kitty Chong na isang inchik mula China. Kasi ito si Kitty Chong, marami itong planta din sa China. So, yun lang. So
So, paunsa nagsugod ang Eversun Development Limited? So nagsimula sa nung sabi ko kanina is 1985, nag-change management. Kung ano yung trabaho ng Sarmiento Industries Incorporated, ganon din yung Eversun Development. Nag-operate talaga, full operation. So lalong dumami yung mga tao na nag-apply, mga taga iba-ibang lugar dumating dito kasi walang kilalang plywood company dito sa ERMM, no? Hindi pa ito ERMM noon, dito sa Maguindanao. Ito yung kilalang kilala na wanted talaga yung mga employees. Kaya marami nag-apply. So lahat halos ng tao, tatlong shifting, parang nakaabot yata ng 3,000 yung trabahante dito. Marami talaga. Tapos pagka 1989, no, 4 na taon na nag-operate, napasukan ito ng union, yung labor union. So medyo nagka-problema. Ang nakakuan lang kay nagkaso, pero hindi naman lahat ng employees na nagpasok ng labor. Mayroon din at mayroon din hindi. Kaya ang nangyari, nag-picket line, yung nag-management, hindi nila papasukin, ginagamitan sila ng water cannon. Yan talagang problema. Pero hanggang sa kalaunan, medyo ongoing ang kaso, pero ongoing pa rin ang operation na 1989, 1990, 91. Hanggang nagpatuloy pa rin, hanggang nakatapagtrabaho ako is 1996 na. So, tuloy-tuloy pa rin yung operation nila hanggang medyo nagka-crisis na talaga sa Truso kasi nung panahon na yon 1998, nagbaba yung value ng peso natin. Tapos yung Truso na ginagamit para sa paggawa ng plywood, inaangkat pa yun doon sa bansang New Guinea, sa ibang bansa, so ginagamitan ng dollar. Tapos pagdating naman dito, nagiging peso, so maliit ang value. Tapos dalhin naman doon yung raw products ng plywood, yung tinatawag na veneer, dalhin naman sa China. Kaya medyo nahihirapan ang Inchik na nalulugi. Kaya 1989 totally nag-shutdown talaga ang Eversun. Wala nang operasyon. Hanggang yung lahat ng machine dito na sa paggawa ng plywood, tinakot na nila, dinala ng China. Doon na sila nag-operate kasi mas mabuti pa doon na mag-operate sila kasi ang Truso doon na lang. Kasi dollar ginagamit, i-direct na lang sila sa China. Doon yung planta ni Kitichong ngayon. Hanggang ngayon. Tuloy pa. Pero dito, totally wala na yung area. Nabili ni Manuel Tan noong mga 28 yata, 2008 o 2010 din. Nabili naman ng barn. Hanggang ngayon, yung may-ari ng compound na yan ng kalupaan dyan sa loob is na yung barn na. Paunsa nakaapekto ang Eversun sa kinabuhi sa mga Landasenyos? Malaki itong epekto, no? Pero before that, sa panahon kasi ng Sarmiento, masaya mga tao dito. Kasi umaasa lang talaga sila sa Sarmiento sa trabaho ng yung paggawa ng plywood. Kasi yun yung pang-araw-araw na pangangailangan, lahat ng benefits. Tapos every December yung mga anak ng mga trabahante binibigyan ng Christmas party, mga laruan, pagkain. Hanggang dumating yung sabi ko 1985 na nag-change management na. Mayroon pa mang mga palabas pero wala na yung mga para sa mga anak sa tulad namin na wala ng Christmas party, pero maganda pa rin ang pakikitungo ng Eversun. Hanggang lahat ng tao talaga umaasa hanggang yung sa panahon na yung sabi ko 1918 na nag-union na, yung nagsali sa union hindi nakapagtrabaho, yung maraming umiyak, maraming nawala ng pag-asa kasi hindi na nila alam kung paano nila bubuhayin yung pamilya nila. Hanggang nangyari yung parang nagkuhan yung utak nila na hindi lang pala Eversun yung dapat asahan, kung hindi yung nasa atin pa rin yung kumaga pa yung pagsisikap na hindi tayo dapat umasa sa isang trabaho lang, sa planta lang. Kaya ang nangyari, ang iba nag-abroad, ang iba humanap ng trabaho sa ibang lugar, hanggang nakapag-college, hanggang marami na nag-pulis, hanggang gano'n. Yun yung sabi ng marami na oo nga pala, no, hindi lang pala tayo dapat umasa sa planta ng plywood. Kasi tingnan nyo ngayon ang landasan, nawala na ganing Eversun, pero lalong maganda pa ang pamumuhay. Dati mga kahoy lang ang mga bahay, tapos ngayon mga simento na.
Dati halos yung sweldo mo hanggang pagkain lang para sa mga anak mo. Halos hindi ka na makapag-college kasi wala pang pre-college noon. So mahirap, pero ngayon na wala ng Iversan, wala na yung Sarmiento, yung mga tao nakapag-college, marami na professional, maraming puli. Tingnan nyo ngayon na nasa grabe yung isip nila na sa pagsisikap, sa pagtatyaga pa rin nakasalala yung kinabukasan ng pamilya, hindi sa isang planta. Kaya ang nangyari ngayon, maganda noon, umaasa, pero ang nakaapekto is yung ang tao na nakapag-isip na hindi lang pala yung planta lang ang dapat nating asahan. Hindi yung may tiyaga tayo, may diskarte tayo sa buhay na kung paano tayo bubuhay ng pamilya na hindi umaasa sa iisang trabaho lang. Kaya yun yung nangyari. Tingnan nyo, ang naging bunga, ang landasan ngayon is kikita mo talaga kung paano nag-asinso. Almost marami na talagang professional na hindi na gani Iversan yan. Wala nang Sarmiento, wala nang plywood, pero tingnan nyo ang pamumuhay ng mga tao ngayon. Hindi ba, makikita nyo talaga o paano ang landasan nag-asinso. Noon, isang high school lang, Sarmiento Notre Dame, isang Central hanggang West, pero ngayon tingnan nyo, may annex na tayo, may Amirbara, mayroon tayong RS, may college na, may 2 college na. So nakikita natin na kung paano ang diskarte ng tao dito sa landasan is makikita mo talaga yung pagsisikap, pagtsatsaga. Kaya tama lang na dumating tayo sa punto na hindi lang tayo dapat aasa, no, sa isang trabaho, kung hindi maghahanap rin tayo ng kung paano tayo mabuhay ng marangal. Thank you sa sa mga tanong, at ito lang yung kaya kong masagot at na-experience kasi dito na ako lumaki talaga. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong karanasan patungkol sa Eversan. At as a token of appreciation po, ito po ang maibibigay namin sa inyo. Maraming salamat din, no, sa pagpunta niyo dito sa bahay namin. Thank you po. Nakakalungkot mang isipin na ang mga bagay-bagay ay magtatapos din sa huli. Sa mga Landasenyos, ang saya na nakaukit sa bawat isa ay mananatili na lang na alaala.